Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo panonood, please click mo lang yung ring TV Manila. Kung guys, wala nang bite, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So, topic natin for today's video, Tol Tolentino, iniwan na ang mga DDS na politiko. Si Digong, si Bato, at si Bongo. Yan guys, yan ang mainit na pinag-uusapan. Kasi nga, alam naman natin, itong si Tolentino ay malapit din sa Duterte. Pero dahil nga nag-away na ang Marcos Romualdez at Duterte, nagulat ang lahat guys. Di ba? Dahil solid Duterte to. Tapos biglang lumipat kay BBM. Di ba? Kasi nga guys, lumabas na kumpleto na yung 12 candidates na tatakbo sa ilalim ng bagong Pilipinas ni BBM. Diba yan, diba? Nakita nyo naman guys dyan sa picture. So kung mapansin nyo guys, so, yung una dyan si Tito Soto. Diba? Si Manny Pacquiao, Lacson, Cayetano, Lapid, Villar, Tolentino, Amy Marcos, Benamer Aviles, Erwin Tulfo, Bong Revilla, at saka si Abi Binay. So, marami nagtaka bakit dito ito napunta, di ba? So, alam naman natin, nagbabangayan niya ang Romualdez Marcos at Duterte. At nakakasama siya. So, kung maalala nyo guys, di ba, yung pagpapatalsik kay Subiri, di ba? Itong si Tolentino, kinumbinse itong si Bato, si Bongo, Robin Padilla, di ba? Para nga bumoto kay Subiri. Di ba? Subalit, nung nanalo na, itong si Subiri, na akala nila Bato, di ba, at ni Bongo, ay magkakasama pa rin sila. Pero kalaunan, nini-interview nga si Bato nun guys eh. Magsabi ni Bato, mukhang kaming dalawa na lang ni Bongo. At mukhang magigirilya na lang kami sa aming kampanya sa 2021 kasi re-election sila, di ba? Dahil nga hindi na siya makapagsalita kay Tolentino. Alam nila na lilipat na to. Kaya sabi niya, ayoko na magsalita, siya na lang ang kausapin niyo kung anong desisyon ni Tolentino. Naramdaman nila na talagang ayaw na. Dumidistansya na rin siya sa mga Duterte. Di ba? Nakita natin guys. Dito mo rin makikita, di ba, yung mga politiko na mga butterfly. Natural na sa atin dito guys. Normal na ang sistema dito kung saan may kapangyarihan, di ba? Kung saan yung administrasyon, nandun lahat sila. Di ba? Si Tito Soto, okay naman to, di ba? Pero nung panahon ni Duterte, naging Senate President din to. Di ba? Nung una. At talagang maka-Duterte rin to. At itong si Manny Pacquiao. Pero nung kalaunan na, di ba? Na nakaaway na rin, di ba? Itong si Manny Pacquiao. Ang sabi ni Pacquiao, mas malala pa ang corruption kay Duterte kaysa kay Noynoy. Kaya ngayon nung patakbo na sa presidente, di ba? So yun, yun ang sinabi niya sa Duterte. Kaya mula noon, napaaway na sa mga Duterte. Si Lacson, yan. Biniran din yan ni Digong. Ito si Cayetano, yan. Talagang ano rin to, butterfly din to guys. Lumilipad-lipad dito sa politika. Nung panahon ng liberal, di ba? Ila sila ni Alan Peter Cayetano, liberal party to kay Noynoy to. Pero nung tumakbo si Digong, di ba? Vice President niya. Itong si Cayetano, Alan, di ba? Si 10K. Oh. Solid silang Duterte. Ang mga Cayetano. Ngayon si Pia Cayetano, nasaan na siya ngayon? Kay BBM. Maalala niyo, di ba si Peter Cayetano, nung debate, talagang binakbakan si BBM. So ngayon, dahil si BBM ang nasa kapangyarihan, nandun na sila ngayon. Itong si Pia Cayetano. So ganun din si Cabalen, dito Lapid. Di ba? O ngayon, tatakbo ulit siya. Sa Senado, wala na tayo masyadong sasabihin dito, bahala na kayo guys. Itong si Villar, so alam naman natin, yung mga Villar malaking pakinabang kay Duterte. Di ba? Itong kanyang kapatid na si Mark Villar ay naging DPWH. Di ba? Ng gobyerno ni Digong.
Siyempre, nandun sila sa real estate business. Siyempre, meron din silang napakinabangan dyan, guys. At ito naman, dahil paalis na nga itong si Cynthia Villar, tapos na yung term niya. So, may papalit na naman sa kanya, yung anak niya. Di ba dalawang ano na to, guys? Dalawang Villar na naman, kung sakaling manalo to. Di ba? Kasi may Mark Villar na eh. Parang si Cayetano, di ba? Si Pia. Oh. Pag nanalo to, dalawa na sila ni Alan Peter Cayetano. At itong si Tolentino, ito na nga, lumipat na, nag-over the backwood na. From Duterte, hayagan ng nag-BBM. At si Amy Marcos, na maraming bumabatikos, kabilaan guys, ayaw na ng mga loyalista ni Marcos dahil alam naman natin, totoo naman, na lagi siyang kumokontra sa kanyang kapatid. Kapatid niya yun, si BBM. Diba? Tapos pinagtatanggol niya mga Duterte, kaya ngayon nalantad na rin siya. Pag napanood mo guys, yung mga vlogger ni Digong, galit din kay Amy Marcos. Nakita kasi nila, di ba, nasa slate na ni BBM. So, ang sabi dito, manggagamit din daw to. Sabi ng mga DDS. At itong si Benor Abalos, tingnan natin guys kung may bubuga to. Di ba? Pero hindi tayo masyado ano. Si Erwin Tulfo, okay sana to guys. Maayos naman ang trabaho nito. Ang problema, may Tulfo na rin guys. Di ba? May Tulfo na kasi. Di ba? Si Idol Rapi Tulfo. Hindi naman ako against kay Erwin, pero against ako sa dalawang apelido sa Senado. Di ba? Para sa akin, kailangan iba-iba yan. Para maraming mag-isip ng magagandang batas, makapag-isip para sa bayan, makapaglingkod na rin. Hindi yung iilang pamilya lang. Di ba? Dalawang Villar, dalawang Cayetano, dalawang Tulfo, di ba? O, itong si Revilla, Bong Revilla, si Budots. Di ba? Kay Duterte rin yun, parang ni Duterte, di ba? Pero ngayon, dahil wala na si Duterte, iniwan na. Di ba? Kay BBM na rin. Itong si Abigail Binay. So, yan, kay Marcos din, sumandal. So, kung titignan natin, karamihan dito mga dynasty, di ba? Binay, dynasty. Revilla, sa Cavite. Itong si Binay, sa Makati, di ba? Mayor yung kanyang kapatid. Congressman yung asawa ng mayor. O, ganun din. Itong si Bong Revilla, mas marami. Sila Lani Mercado, yung mga pamilya niya. Si Erwin Tulfo, magiging dynasty na rin to, guys, pag nanalo to. Di ba? O, Amy Marcos, kapatid niya, mga pamangkin niya, sila Sandro, di ba? Yung anak ng gobernador sa Ilocos, di ba? O Villar, ganun din. Di ba? Dito Lapid, Pia Cayetano, mga dynasty ng Taguig to, guys. Si Lacson, hindi naman to dynasty. Si Pacquiao, ganun din, dynasty na rin to. Marami na rin kamag-anak, guys, na napunta sa politiko dahil tumakbo na siya. At si Soto, meron din yung anak niya, si Gian. Di ba? Anak niya yan, di ba? So, ayun guys. So, piliin nyo na lang kasi malapit na yung 2025. Pero ako, halos sa ayoko, marami akong ayaw dito. Dahil unang-una, pag political dynasty, ayoko na talaga. Hindi ko yung mga iboboto, guys. Kasi para sa akin, dapat mas maraming tumakbong iba-ibang apelido para mas maraming makapag-isip, makapag-serbisyo sa ating bayan. Hindi yan iilang pamilya lang guys. Kaya hindi tayo maasenso eh. Dami ng Pilipino, 115 million. Ang buboto natin, magkaka-apelido lang, di ba? So, sana wag naman ganun, di ba? Ano naman, iba-iba. So, kaya lumabas yung Publicos Asia, guys. Senatorial election. Ito, yung Publicos Asia na to sa mga diehard Duterte survey firm to kay Malu Tequia. So, una dyan guys, si Doc Willie Ong. Yan, talagang walang ano yan guys, walang bahid yan. At nakita natin kahit dalawang beses na siyang natalo, di ba, sa senador, tapos nung vice kay Isko. Nakita ng taong bayan, di ba, na talagang sumiservisyo siya kahit walang bayad, tumutulong siya at tuloy-tuloy hanggang ngayon. Kaya marami nga subscriber na sa 17 billion na yata ngayon yan guys. Iboboto na natin yan. Hayagan na natin yung iboboto. Si Erwin Tulfo, kagaya na sinabi ko kanina, mukhang magda-dynasty na to. Bahala na kayo dyan guys. Si Digong wala na guys, matanda na to. At pinakita ano bang gagawin niya sa Senado. Nung presidente nga siya, di ba? Hindi nga nabago ang bayan. Ang dami pang iniwang sakit ng ulo ngayon.
EJK, Mali, Pogo, di ba? ICC. Ang dami guys. Ang daming iniwang problema nito na kung saan ngayon pinoproblema ng ating gobyerno. Particular si BBM at tayo mga Pilipino. Isama mo pa yung utang na alos 6 trillion yata yun guys ang iniwan. Di ba? Kaya ito talagang X na sa atin to. Si Lacson, tignan natin guys pag-aaralan. Si Tito Soto, ganun din. Si Bongo, wala naman ito pinagkaiba sa mga Duterte guys. Kanang kamay ni Duterte to. Kung anong inapprove, di ba? Ni Bongo, approve kay Duterte. Yung para mali sa tingin natin, damay din siya dyan. EJK, lahat. Kasi kanang kamay nga siya. Lahat ng appointees dumadaan sa kanya. Di ba? Napakalakas nitong si Bongo. Naka ngayon ay kinasuhan na ni Senador Trillanes. Siyempre, number 1, si Yorme. Number 7, si Yorme. Pero number 1 to sa balota natin. Kung tatakbo, resibo. Alam niyo na guys. Resibo ang panlaban ni Yorme. Talagang marami siyang naitulong. Si Lenny, ewan ko lang guys, 50-50 kasi eh. Dahil nga sabi niya tatakbo daw siya ng mayor sa Naga. Tingnan natin. Si Amy Marcos, wala na to. DDS at Loyalist, wala na. Pero sumabit pa rin siya. Kiko Pangilinan, pwede pa. Si Cayetano, wala na tayo. Si Gibo, ang okay naman to. Tingnan natin guys. Kung maging maganda pa yung performance. So yun guys, maingat po tayo sa darating na election dahil nga kawawa tayo. Tayo nagpapasweldo dyan. Kung ano man ang desisyon nila, tayo pa rin ang apektado. Sila mayaman na, may mga pera na. Tayo, wala. Kahit tayo ng kahit. Kaya guys, anong masasabi nyo dyan? Diba? Sa survey firm na yan, at sa pag-iwan ni Tolentino kay Bato at kay Bongo at sa DDS. So nakikita na natin, lumalabas na yung mga tunay na kulay ng mga politiko. Alright guys, ganito na lang po. Mga susunod kong vlog. Thank you very much.